sa mga nagbabagang balita. Hinihingi ko po kay Pangulong Arroyo na sibakin niya si General Hermogenes Esperon. Peace Advisor Hermogenes Esperon pinasisibak ng mga senador kasunod ng umano'y pananakot na hindi ipagtatanggol ang North Cotabato sa MILF. Esperon at North Cotabato Vice Governor Manny Piñol nagkasagutan. Eastern Petroleum umaming wala ng lugi sa diesel pero ibang kumpanya ng langis, 5 piso pa raw ang babawiin. Pagdiba sa tindahan sa sidewalk sa Maynila, nauwi sa batuhan at habulan. Exclusive! Estudyante sa Quezon, patay sa hazing. Lalaki umakyat sa billboard sa Batangas matapos iwan ng kalipin. Exclusive! Batang inihagis sa bangin ng pinsan na iligtas matapos ang 6 na araw. Exclusive! Pinay na baligtad ang paa, balik Pilipinas na. Olympic torch na dala ni NBA superstar Yao Ming dumating na sa Beijing. Flag bearer ng bansa na si Pacman pinalakas ang loob ng atletang Pinoy. Big Rat Dolphy nagbabalak na ba ng double wedding? Sabayan ko na siya, double wedding na kami. Double wedding. At exclusive, Piolo ibinilad ang katawan sa pinakamapangahas na pictorial. Live mula sa ABS-CBN News Center, Manila, ito ang TV Patrol World! Magandang gabi, Pilipinas! Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Si Bakin, si Esperon. Ito ang panawagan ngayon matapos ang kapalpakan sa panukalang kasunduan sa MILF at umano'y pamimwersa ng kalihim para ito'y maisulong. Bawal na rin pong tumuntong ang Presidential Advisor on the Peace Process at ilang pang miyembro ng Government Peace Panel sa lungsod ng Iligan. Nagpapatrol, Linda Humilla. Kahit pinigilan ng Korte Suprema ang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MILF, di maawat si North Cotabato Vice Governor Manny Piñol sa pagbubunyag kung paano daw sila binraso ng mga negosyador ng gobyerno para tanggapin ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain. Sa programang Strictly Politics ng ANC kagabi, sinabi ni Piñol, Sabi niya sa akin, pare, kapag na-TRO kami dyan, bahala na kayo sa sarili nyo. We are not going to sacrifice the lives of our soldiers to defend you. sapat na ito para maalarma si Senador Marrojas at hingin ang ulo ni Esperon. Hinihingi ko po kay Pangulong Arroyo na sibakin niya si General Hermogenes Esperon bilang Presidential Advisor on the Peace Process. Sa ginawa ni General Esperon, wala na siyang kredibilidad. Labag daw sa batas at sinumpaang tungkulin ni Esperon ang ganitong pananakot. Labag naman anya sa konstitusyon ang pagpasok ni Esperon sa isang kasunduan kung saan mahahati ang bansa at mapupunta ang ilang probinsya sa kontrol ng MILF. Kapag di raw binitiwan ng Pangulo si Esperon, kasamang mananagot ang Pangulo sa mga paglabag sa saligang batas. Ang appointing power ay ang Pangulo at kung anuman ang mga isinagawa ni General Esperon, malinaw na mayroon siyang command responsibility. Pagtatraidor naman ang tawag ni Senador Chis Escudero sa pananakot ni Esperon sa mga taga North Cotabato. Pangalawang beses ng katraidoran kung sakasakali ang ginawa ni General Esperon kung totoo nga yan. Trabaho at obligasyon ng Armed Forces of the Philippines pangalagaan ng seguridad at karapatan ng ating mga kababayan. Sino siya para magsabing hindi siya tutulong? Kinatigan ni Senador Rodolfo Biazon ang pagsibak kay Esperon pero isama na rin daw ang mga miyembro ng buong peace panel. Our peace panels had messed up this thing very badly. It had brought to the situation to a critical point where it is now becoming more and more a matter for national security concern.
Sa Iligan City kung saan 8 barangay ang pilit isinasama sa binubuong Bangsamoro Juridical Entity, bawal nang tumungtong sina Esperon, Press Secretary Jesus Doreza, Chairman Rodolfo Garcia at mga miyembro ng Peace Panel matapos silang ideklarang mga persona non grata ng konseho. Tiniyak naman ni AFP Chief of Staff General Alexander Llano, hindi pinipigilan ang militar na ipagtanggol ang mga taga North Cotabato at iba pang mamamayan sa anumang banta sa kanilang seguridad. Linda Humilla, Patrol ng Pilipino. Dahil sa pahayag ni Esperon na hindi tutulungan ng militar ang North Cotabato sakaling sumiklab ang kaguluhan doon, lalong uminit ang sagutan ni Esperon at North Cotabato Vice Governor Manny Piñol. Nagpapatrol Adrian Ayalin. Mula sa North Cotabato, kumalat ang text message na ito mula kay Vice Governor Manny Piñol. Sinabihan daw siya ng isang opisyal ng gobyerno na iiwan sila ng mga sundalo sa ere kapag umatake ang Moro Islamic Liberation Front. Kailangan daw maghanda ang mga taga North Cotabato para depensahan ang kanilang sarili. Ito'y sa gitna ng posibilidad na mag-alburoto ang MILF dahil sa pangaharang ni Piñol sa Memorandum of Agreement on Ancestral Domain na matagal nang inaasam ng MILF. Sa ANC kagabi, kinumpirma ni Piñol na si Presidential Advisor on the Peace Process Hermogenes Esperon ang nakausap niyang opisyal ng gobyerno. Sabi niya, pare, kapag na-TRO kami dyan, bahala na kayo sa sarili nyo. We are not going to sacrifice the lives of our soldiers to defend you. Kaninang umaga, nasa DZMM Teleradyo ang dalawa. Paliwanag ni Esperon, ang pahayag niya ay dahil nanghihingi raw ng armas ang grupo ni Piñol sa North Cotabato, na labag naman sa batas. Hinihingi nila na sila ay bigyan ng mga bala upang meron silang magamit kung merong kaguluhan sa North Cotabato. At yan ay parang sinasang-ayunan dahil magkatabi sila ni Vice Governor Piñol. Pero pinanindigan ni Piñol ang kanyang pahayag. I will still stand by my version of the story. I will stand by the accuracy of my quotation. At ang sinabi ng aking kumpare na siguro, hindi namin pababayaan na siguro we will not stand by my position. Dating Brigade Commander si Esperon habang gobernador naman si Piñol sa North Cotabato sa kasagsagan ng gyera ng militar at ng MILF noong 2000. Kaya't sa huli, humingi na lang ng paumanhin si Esperon. Pagpasensya na ako kung gano'n ang pagkakala niya sa akin na pababayaan ko siya. Never naman na bumitaw ako dyan sa Mindanao. After 9 assignments in Mindanao, bibitawan ko ba Mindanao? Okay, so ito ho. Corina, apologies accepted. Nagkaayos man ang dalawa, hindi pa rin masasabing maayos na ang sitwasyon sa North Cotabato dahil naninindigan ng probinsya na ayaw nilang masama sa binubuong Bangsamoro Juridical Entity habang ang MILF naninindigang done deal na ang kasunduan nila ng pamahalaan. Adrian Ayalin, Patrol ng Pilipino. Sa kanya namang pahayag matapos bumalik sa Pilipinas kani-kanina lamang, nanindigan si Esperon na hindi siya magbibitiw. Maliban na lang kung mismong si Pangulong Arroyo ang hihingi nito. Ayon kay Esperon, naniniwala siyang naging mabunga ang kanilang negosasyon at karapat-dapat ang kanilang ginawa. I serve at the pleasure of the President. I believe I am doing my best. I'm not one who would resign from a hard job. But well, I'll think about what he says because he's a senator of the land. I'm more challenged to do better, even more. We cannot give up on peace. Sa kabila ng panawagan sa kanyang pagbibitiw, ipinagtanggol ng palasyo si Esperon. Itinanggi naman ng Malacanang ang pahayag ng MILF na tapos na ang kasunduan ng ancestral domain kahit wala pang nangyayaring pirmahan sa pagitan ng gobyerno at ng MILF. Nagpapatrol RG Cruz. Nasipakin niya si General Hermogenes Esperon. Hindi ang panawagan ni Senador Mar Rojas ang unang pagkakataong pinasisibak si Secretary Hermogenes Esperon. Hindi pa siya nagiging AFP chief, pinatatanggal na siya sa serbisyo dahil umano sabit siya sa sinasabing dayaan ng 2004 presidential elections. Nang pamunuan niya ang militar, hindi pa rin siya nilubayan ng mga kontrobersya. Pero kung anong bilis ng palasyong dispatsahin ng mga tauhan nitong tila pabigat sa Pangulo, hindi naman mabitiwan si Esperon. Kahit na nung tinakda na ng batas na magretiro na siya bilang AFP chief, hindi pa rin siya pinalitan. In-extend pa nga ng Pangulo ang termino niya sa kasi sinasabing pangontra sa kudeta ng Pangulong Arroyo. Have a well-deserved vacation, June. Hurry back
to serve our people again. At kahit kariretiro pa lang ni Esperon sa AFP noong Mayo, tila ayaw patagalin na wala siya sa tabi ng Pangulo. Binigyan siya agad ng bagong pwesto bilang Presidential Advisor on the Peace Process. Ngayong sabit na naman si Esperon sa kontrobersya, sinasangga pa rin siya ng Malacanang. Coming from Secretary John Esperon to tell, for example, Vice Governor Manny Piñol that, you know, if something happens, you should take care of yourselves and that the AFP will not help you. I think it's stretching a little bit too far. Sinopla naman ng palasyo ang sinasabi ng MILF na tapos na ang deal sa usapin ng ancestral domain kahit hindi na tuloy ang pirmahan sa Malaysia. Nilinaw ng Malacanang na ang kasunduang nilagdaan ng initials ng MILF at mga kinatawan ng gobyerno pagpapatunay lamang na nagkakasundo sila sa nilalaman nito, hindi pa sarado ang usapan hanggang hindi pa pirmado. At kapag napirmahan na ito, kailangan pa munang gumawa ng batas na Kongreso para maipatupad ito. With due respect to the MILF, that is not our position in the Philippine government side. Iginit din ng Malacanang na hindi pinamimigay sa mga Muslim ang Mindanao. Patunay daw dito ang probisyon na pagpapartihan ng gobyerno at ng Bangsamoro Juridical Entity ang mga kikitain sa mga natural resources na nasasakupan nila sa Mindanao. Yun nga, 75 to 25% ang partihan, mas malaki ang sa BJE. Inaasam ng palasyo na makikita ang kasunduan bilang pagtatangka na makamit ang kapayapaan at hindi pagmulan ng panibagong awayan. RG Cruz, Patrol ng Pilipino. Mapa-oposisyon man o mapa-administrasyon, ilang kongresista ang sumasang-ayon na dapat imbestigahan sa Kamara ang Memorandum of Agreement on Ancestral Domain na dapat sana ilalagdaan ng gobyerno at ng MILF. Posible manong nilalabag nito ang saligang batas at magbibigay daan sa tsa-tsa. Nagpapatrol, Paul Henson. Bubusisiin na ng Kamara ang isyu ng naantalang kasunduan sa pagitan ng gobyerno at MILF na dapat sana'y magpapalawak sa teritoryo at kapangyarihan ng ARMM. Nakasaad sa resolusyon ni Muntinlupa Representative Rufy Biazon na walang sapat na konsultasyong ginawa at baka makompromiso ang kasarinlan ng bansa dahil sa panukalang kasunduan. The agreement poses dangers to the Constitution. Yun na lamang sa issue ng public domain at yung territorial boundaries ng ating bansa ay may lalagay sa question dito sa agreement na ito. Kasama sa mga susuriin ay ang pagdagdag ng higit 700 barangay sa teritoryong sakop ng ARMM o yung tatawaging Bangsamoro Juridical Entity o BJE. Giit ng ilang mambabatas, para na rin itong binago ang saligang batas na ang gobyerno lamang ng Pilipinas ang kinikilala. Bukod ito ng sinasabing pagtatatag ng sariling gobyerno ng BJE na may sariling lehislatura, hukuman maging pulisya. At maari din umanong humarap at makipagnegosasyon ang BJE sa international community bilang malayang estado. It looks like we are creating an independent state within the Republic of the Philippines. Pangamba tuloy ng ilang mambabatas, baka ito na ang simulan ng pagsulong ng charter change. Maaring pagmulan daw ito ng pagpapalit ng gobyerno sa federalismo at kalaunay pagpapalawig sa termino ng Pangulo. So ito lang yung paraan para magkaroon ng tsa-tsa talaga. Dahil dito, nag-file ng impeachment complaint laban kay Pangulong Gloria Arroyo, sina Eli Pamatong at Oliver Lozano sa Kamara. Ipinagkanulo daw kasi ni Ginang Arroyo ang pagtitiwala ng publiko sa pagpasok sa kasunduan sa MILF. Hamon ng ilang mambabatas, ilabas na ng government panel ang kopya ng kasunduan nito sa MILF. Dapat anilang isa lang sa debate at konsultasyon ang kasunduang maaring makaapekto sa katatagan ng Republika. Paul Henson, Patrol ng Pilipino. Sugata ng isang taxi driver nang salpukin ang kanyang sasakyan ng isa pang kotse sa Malate, Maynila. Nagpapatrol, Dominic Almelor. Ganito ang eksenang nadatnan namin sa kanto ng Quirino Avenue at Mabini sa Malate, Maynila, pasado alas 2 ng madaling araw. Wasak na wasak ang unang bahagi ng pulang kotse na minamaneho ni Luis Almudiel, habang matindi naman ang pagkakadisalign ng kanang gulong sa unahan ng taxi ni Dindo Carabuena. Base sa investigasyon, patawid ng Quirino Avenue galing Mabini si Almudiel nang dumiretso sa kahit naka-red light. Kitang-kita ng tinderang si Caridad Apolinario na humaharurot ang pulang kotse di kalayuan sa kanyang pwesto bago nito nasalpok ang taxi na tumatawid din sa intersection. Matulin siya tapos ang dating doon sa ay narinig ako na
Tumunog. Sino po yung may kasalanan sa tingin nyo? Yung kotse pula. Bakit po? Kasi kung yun ang may kasalanan, ang tama no sa unahan. Ang tama no sa gulong. Sa right side ng gulong. Kaya nawasak yung kanyang sasakyan. Umikot pa yan Yung jeep nga. Walang kagalos-galos sa katawan si Almudiel, pati na ang babae sa kanya. Pero si Carabuena, isinugod ng mga kapwa taxi driver sa ospital ng Maynila dahil sa tinamong hiwa sa likod ng ulo, pasa sa dibdib at kaliwang tuhod. Mama doon sa kaliwang pinto, tong ulo ko. Kaya nagkabubog to dahil doon sa salamin, doon sa nabasag. Masama ang loob ni Carabuena dahil nakaka 1,300 pesos pa lang siya sa pamamasada ng maaksidente. Pakiusap niya sa nakabangga sa kanya, sagutin ang kanyang pagpapagamot dahil siya lang ang inaasahan ng kanyang pamilya. Mahirap tanggapin, wala ka na yung may pagkain sa pamilya mo, tapos ganito pa ang mangyayari sa akin. Samantala, patong-patong na kaso ang isasampa laban kay Almudiel. Dominic Almelor, patrol ng Pilipino. Sumadsad at nahulog ang isang mapasaherong bus sa Imbornal sa kahabaan ng Commonwealth Avenue, lungsod ng Quezon kagabi. Nawalan ng kontrol ang driver ng bus nang gitgitin ng isang taxi. Nagpapatrol, Toland Castro. Mistulang natrap sa loob ng bus na ito mga pasero ng aming datna na nakasadsad sa imbornal ng road widening project sa Commonwealth Avenue, Quezon City alas 11 kagabi. Ang ilan sa mga pasahero hindi agad nakababa at kinailangan pang magdaan sa mga bintana para lamang makaali sa bus. Ano na? Easy na to go. Yan. Daon na rito, bumabaybay ng Commonwealth ang bus sa puntang Fairview nang sila'y gititin umano ng isang taxi na nagtatangkang kumanan. Nawala ng kontrol ang driver hanggang sa tuluyan silang mahulog sa imbornal. Tuloy-tuloy lang takbo namin pero mabagal lang. Kaya alam mo na, may taxi rito, gumilid ng ganyan, galing doon sa may gitna gumilid. Ganyan ang itsura oh. Kaya kami napunta rito. Agad tumakas ang taxi driver matapos ang aksidente. Samantala, ilang towing truck din ang rumesponde para maiangat ang bus. Pero bigo sila dahil sa bigat nito, dagdag pa ang matinding pagkakabalahaw ng unahang bahagi nito sa imbornal. Mag-alas 6 ng umaga na matanggal ang bus, bagamat hindi naman ito nagpasikip sa dalo ng trapiko dahil nasa gilid naman ito. Samantala, iniimbestigahan din ng mga pulis kung dapat sisihin ng driver ng bus na posibleng matulin ang pagkapatakbo kaya naganap ang aksidente. Toland Castro, patrol ng Pilipino. Duda ang Malacanang na meron pang dapat bawiin ang mga oil companies sa presyo ng petrolyo kaya muling sinabi ng Malacanang na dapat nang mag-rollback sa presyo ng langis. Patuloy po raw kasi ang pagbaba ng halaga nito sa world market. Nagpapatrol, Zen Hernandez. Patuloy ang pagbaba ng presyo ng crudo sa world market sa loob ng 3 linggo. Mula $147 kada bariles noong unang linggo ng Hulyo, naglalaro na ito ngayon sa $118 kada bariles. Pero dahil isang rollback pa lang ang naranasan sa presyo ng gasolina noong isang linggo, iginit ang Malacanang ang rollback at pagpusisi sa libro ng mga oil company. Wala na raw dahilan ng mga oil company para hindi sundan ang ginawang rollback noong isang linggo. Kasi pag tumaas, kaagad na pass on sa mga consumers dapat naman po bumaba. You plow back to the consumer the benefits of a reduced price. Nararapat lang talaga magkaroon ng rollback. Depende yan sa trend, di ba? Oh. Pero dapat bantayan hindi lang ng gobyerno, ganoon din ng other stakeholders. Giit naman ng ilang kumpanya ng langis, ₱5 pa ang kanilang dapat bawiin sa diesel mula sa mga nakalipas sa buwan. Paliwanag ng Total, wala pa silang bagong inventaryo ng langis at ang ibinebenta nila ngayon ay nabili nila ng mas mahal noong mga nakalipas sa buwan. Kaya't atubili silang mag-rollback agad ng presyo. No, we have actually been incurring losses since February or March of this year. And it is because we were not able to pass on immediately increases in the international market. Pero ang Eastern Petroleum umamin na wala ng under-recovery sa diesel ngayon dahil malaki ang binaba ng presyo ng crudo sa world market. Yung average ng June at saka July sa diesel halos nagpareho. So yung under-recovery na hinahabol namin dati, nakuha na sa tingin ko sa diesel.
at saka sa gasolina. Kaya nakapag-rollback na sa gasolina. Dahil dito, sigurado na raw ang rollback ng gasolina sa susunod na weekend at maaari ring sumunod na ang rollback sa diesel sa mga susunod na linggo. Bagamat handa raw sila sa audit, ito naman ang hirit ng Eastern Petroleum sa kautusan ng Pangulo. Kung may time pa nga ang Commission on Audit na mag-audit ng mga oil firms, siguro unahin na lang muna nila at i-prioritize yung mga government entities, no, na merong perception na crack wrong. Giit naman ng Department of Energy, kailangang siguraduhin tama rin ang ibabalik ng mga kumpanya ng langis sa tao. Kaya importante pa rin ang audit. The audit is being conducted to see to it that the softening of the price of crude in the international market is in fact reflected in the pump prices. No? We want to be sure. Nakatakdang ipatawag ng DOE ang mga kumpanya ng langis, ang Commission on Audit at ilang private auditing firms para pag-usapan kung paano at kailan isasagawa ang audit. Ito na ang ikatlong audit ng gobyerno sa mga kumpanya ng langis. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Lumakas ang piso kontra dolyar at nagbalik sa 43 level ang halaga nito sa kalakalan kanina. Nagsara ang palitan sa 43 pesos at 82 centavos. Mas malakas kumpara sa 44 pesos at 12 centavos kahapon. Ayon sa mga trader, ang paglakas ng piso ay bunsod ng pagbaba naman ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. 8 maestrado ng Court of Appeals at isang negosyante ang ipinatawag ng Korte Suprema bukas para sa simula ng investigasyon sa kontrobersya sa Court of Appeals kaugnay sa kaso ng Meralco at GSIS. Nagpapatrol Mariton Pacheco. Maagang dumating sa Korte Suprema kanina ang mga retiradong maestrado na mag-iimbestiga sa kontrobersyang bumabalot sa Court of Appeals. Pero iwas media ang pinuno ng panel na si retired Justice Carolina Aquino. Isang oras nagpulong ang panel at ipapatawag na sa simula na investigasyon bukas ang 8 maestrado ng CA na nadawit sa umano'y irregularidad kaugnay sa desisyon ng Korte pabor sa Meralco kamakailan. Sina Justices Jose Sabio at Mirna Vidal na nagreklamong naitsepuera raw sila sa kaso ng Meralco kahit pa silang duminig sa mga argumento nito. Si Sabio rin ang nagsabing tinangkasyang suhulan ng 10 milyong piso ng emisaryo raw ng Meralco. Ipinatawag din ang nagsulat ng desisyon na si Justice Vicente Rojas at sina Bienvenido Reyes at Apolinario Bruselas na kasama niyang pumirma sa desisyon. A certain division is supposed to decide, no? And then biglang nilabas na lang ng isang division yung desisyon, ano? Yung mga ganun, ano? At saka siguro yung naging proseso nung paano ba pinapirmahan yung decision. Ipinatawag din sa investigasyon sina CA Justices Martin Villarama at Edgardo Cruz at si Presiding Justice Conrado Vasquez na kinonsulta sa mga pinagtalunan nila Sabio at Reyes kaugnay sa paghawak sa kaso ng Meralco. Nang tanungin si Vasquez kung ano ang inaasahan sa investigasyon, that's a very good panel. Yung sa Supreme Court. Yeah, that's a very What are you hoping for? What are you hoping for? Again? What are you hoping for? Well, the truth. Hindi rin lusot sa unang araw ng investigasyon ang negosyanteng si Francis De Borja na itinuro ni Sabio sa tangkang panunuhol sa kanya. Pero tinanggi ito ni De Borja at sinabing si Sabio pa ang humingi ng pera. Araw-araw ang gagawing investigasyon ng SC panel sa training room ng korte at hindi raw pwede ang anumang postponement sa pagdinig. 2 weeks ang binibigay ng Supreme Court, no? So we cannot afford any motions or delays here. Posible rin daw madagdagan pa ang listahan ng mga ipapatawag sa investigasyon. Mariton Pacheco, Patrol ng Pilipino. Handa namang humarap ang negosyanteng si Francis De Borja sa 3-man panel ng Korte Suprema na mag-iimbestiga sa issue ng tangkang suhulan sa Court of Appeals. Nagpapatrol, Tini Nubla. Sa gitna ng kaliwat ng suporta kay Court of Appeals Justice Jose Sabio, hindi natinag ang negosyanteng si Francis De Borja na handa raw panindigan ang kanyang testimonya sa harap ng 3-man panel ng Korte Suprema. Tignan natin, di ba? Mga justice naman titingin, di ba? Alam naman natin ang mga matitino. Hindi, yung bang the truth will out. Kumpiyansa raw siyang magiging pata sa mga retired justices na magsasagawa ng investigasyon. Parang ginanahan ako nung nabasa ko yung mga justices na magiging committee. I don't know any of them, no? Pero sa pagkaalam ko, no, matitino.
Nauna nang tinanggi ni De Borja ang aligasyon ni Justice Sabio na tinangka niya itong sukulan ng 10 milyong piso para paboran ng Meralco. Pinaratangan din niya si Justice Sabio nang umano'y panginikil ng 50 milyong piso sa kanya. Inamin naman ni De Borja na apektado ngayon ng kontrobersya ang kanyang consultancy business. Pero ang mas matindi raw ay ang naging epekto nito sa kanyang pamilya. The effect it has on my family. Siyempre, nasasaktan sila, hindi ba? Pag nababasa nila yung mga unfavorable comments about me. Sa pagbigay ng kanyang testimonya, hahayaan na lang daw niya ang panel na magpasya kung sino ang nagsasabi ng totoo. Timmy Nubla, Patrol ng Pilipino. Nauwi muli sa batuhan at habulan ang operasyon ng mga tauhan ng MMDA laban sa illegal vendors sa Maynila. Nagpapatrol, Alex Santos. Magtatanghali na nang dumating ang MMDA sa Moraita, Maynila. Puntirya nila ang mga nagtitinda sa lansangan at sidewalk. Kaya na maabutan ng MMDA ang ilan sa mga vendor. Naghilahan ang ilan at pilit isinasalba ang mga gamit. Pero marami ang nabigot tulad ng ginang nito na sabay tumumba sa kanyang kariton. Marami rin mga paninda ang tumilapon sa kalye. Maya-maya pa'y nakunan pa ang paghagis ng bote sa mga tauhan ng MMDA. Buti na lamang walang tinamaan. Hinabol ng MMDA ang nambato pero hindi nila ito nakita. Galit na galit ang mga vendor sa MMDA dahil ang ilan sa kanila ay inutang lamang ang puhunan para makapagnegosyo. Bukod daw sa kanilang paninda, kinuha rin umano ang kanilang pera. 5-6 ang pera na kinuha puhunan, 5-6. Anong ibabayad namin? Wala na! Ayun, pinagkukuha na! Tinawag yung ganito ko, sabi ko, busing, kukunin ko muna yung binta. Ano na yun, panggastos na namin yun, wala na kami hanap buhay. Hindi pinakuha, nandiyan na yung officer nila. Oh, talagang gusto pa akong saksakin ng kutsilyo eh. Nanguhuli kami ng mga mandurukot dito. Kami nanguhuli, mga vendor, mga hold-upper. Pero ba't ganyan? Daig pa namin yung hold-upper ngayon, di ba? Pinabulaanan ng MMDA na ninakaw nila ang mga pera ng mga vendors. Yung paninda ho, kinukuha namin. Hindi naman ho yung mga pera nila. Ibinabalik ho namin ang pera nila. Saka yung mga gamit ho nila, talagang sinisira namin para wala ho sila masabi na pinag-entrysan ng mga tao namin. Matagal na raw pinagsabihan ng mga vendors na lumugar na mahusay sa kanilang pagtitinda. Tiniyak naman ng MMDA na dadalhin nila ang lahat ng mga nakumpiska sa Pasig Campsite para hindi na ito mapapakinabangan. Alex Santos, Patrol ng Pilipino. Umakyat sa billboard sa Santa Clara, Batangas City ang isang lalaki kaninang umaga. Nagtangkang magpakamatay ang lalaki nang malaman niyang sumama sa iba ang kanyang live-in partner. Nagpapatrol, Sol Aragones. Sa amateur video na ito, kitang-kita si Andrew Andaya na nasa tuktok ng isang billboard sa Santa Clara, Batangas. Pasado alas 7 ng umaga kanina na akyatin ito ni Andaya. Nang malaman ng kanyang live-in partner na si Juvie ang nangyari, umakyat na din ito para pigilan si Andrew sa tangkang pagpapakamatay. Habang pinapakiusapan ni Juvie si Andrew na bumaba na, pumwesto na rin ang rescue team. Ilang sandali pa, sinunggaban na ng rescue team si Andrew hanggang dahan-dahan na siyang ibinaba kasama si Juvie. Pagdating sa City Social Welfare and Development Office ng Batangas City, sinabi ni Andrew na nagtangka siyang magpakamatay nang malamang sumama na sa iba si Juvie. 2 araw ko po siya hinahanap. Kala ko nga po, umuwi na siya sa kanila, sa Lucena. Tapos, pala nabaitaan ko na dun. Sa kasamaan ko ng tricycle driver, nakituloy siya. Pinuntahan ko po kayo ng Magay. Hindi po ako nagkamali. May relasyon silang dalawa, ganun. Niyaya ko siya mag-uusap kami. Sabi niya, wag na daw. Bigla na lang po pumasok sa isip ko. Kung mawawala siya, mas maganda po siguro mawala na rin ako sa mundo, magpakamatay na lang ako. Totoo yun, sumama ako sa iba kasi nung hindi ko pa ginagawa, lagi niya akong pinagbibintangan. Nananakit po siya sa akin. Niyaya ni Andrew si Juvie na umuwi na lang sa kanilang probinsya sa Pagbilao, Quezon, pero ayaw nang sumama ni Juvie. Hindi ako sasama sa kanya. Gusto niya ulit magpakamatay, ikulong na lang yan. Bigyan pa po sana akong isang pagkakataon. Pero matapos mapaliwanagan ng social worker, nagbago ang isip ni Joanne. Kasama na lang ako para hindi na ako siya magligalig.
Ayon pa sa DSWD, isa sa ilalim muna nila sa family counseling ang mag-live-in partner bago sila tuluyang dalhin sa Quezon para matiyak na matibay na ang kanilang relasyon. Mula dito sa Batangas City, Sol Aragones, Patrol ng Pilipino. Alamin natin ang latest sa mundo ng showbiz mula sa ating star patroller, Pamela Baranda. Pam. Karing isang magandang halimbawa ang gustong simulan ng bad boy ng showbiz na si Robin Padilla. Saan niya pagsisimula ng pakikipagkasundo ng Muslim at mga Kristiyano habang sila'y musmus pa. Inilunsad ngayon ni Robin ang scholarship para sa mga Kristiyanong kabataan. Makakasama nila ang mga estudyanteng Muslim sa paaralang liwanag ng kapayapaan na ipinatayo ng aktor sa Quezon City. Samantala, ginamit naman ni Robin ang pagkakataon para isiwalat ang opinyon niya sa usapin ng ipinaglalabang lupa ng mga kapatid nating Muslim. Siguro dapat yan ang hingin ng ating mga kapatid sa Mindanao, batas na, para hindi pa bago-bago. Samantala, doble katatawanan ang hatid ng tambalang Dolphy at Vic. Ibinunyag naman ng dalawa na posibleng mauwi ang kanilang samahan sa dobleng kasalan. Nagpapatrol, Ginger Conejero. Hindi ako magtataka na maraming mahuhumaling sa kanya. Nahumaling ako. Puno ng tawanan at tuksuhan ang press conference kagabi ng inaabangang comeback movie ng King of Comedy na si Dolphy at ang premyadong komedyante si Vic Soto na Double Trouble Ready to Rumble. Thank you. Kitang-kita nga ang kakaibang chemistry ng dalawa na halatang mas lumalim pa mula sa shooting, pictorial at media launch. Marami na akong napulot sa kanya, mga ninakaw sa kanya. Lalong imigting yung paghanga ko sa kanya. Nakita ko naman sasama kami. Totoo talaga. Totoong tao ito. Kanya, agad-agad kumbaga sa kanya, nalabat parasite ako sa kanya. Maalaala mo kaya? Pero maliban sa paghanga ni na Vic at Dolphy sa abilidad ng isa't isa, gusto raw matuto ni Pidol sa talagang expertise ni Vic ang tungkol sa pag-ibig. Pinag-aaralan ko ang stroke niya eh. Ano pulot niyo, boss? Meron ba kayo natutunan? Wala, stroke rin pala. Tila hindi nga matatapos sa pelikula ang pagkakaibigan ng dalawang patigang komedyante, lalo't iisa ang nais nilang patunguhan sa kanilang love life. Sabi ko, wish ko para sa kanya, mag-asawa na siya. Pag natuloy na yun, medyo may konting problema pa. Pag naayos na yung problema at natuloy, sabayan ko na siya, double wedding na kami. Hindi double trouble yun. Double happiness, double bliss. Double heaven. Ginger Conejero, Patrol ng Pilipino. Susunod, exclusive estudyante sa Quezon patay sa hazing. Exclusive batang inihagis sa bangin ng pinsan na iligtas matapos ang 6 na araw. Exclusive Pinay na baliktad ang paa balik bansa na matapos ang operasyon. Olympic torch na bitbit ni NBA superstar Yao Ming dumating na sa Beijing. Exclusive Asia's Nightingale Lani Misalucha gustong makipag-showdown kina Charisse at Arnel Pineda. At exclusive Piolo Pascual, ibinilad ang katawan sa pinakamapangahas na pictorial. Abangan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Pito sa bawat 10 pamilya nagbawas na sa gasto sa pagkain dahil sa pagtaas ng presyo ng bilihin. Ito'y base sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Bukod sa pagkain, binawasan na rin ng mga Pinoy ang gasto sa kuryente, transportasyon at pati sa kanilang cellphone. Nagpapatrol Zen Hernandez. Nitong Hulyo na itala ang pinakamataas na inflation rate sa loob ng 17 taon. Ang sukat ng pagtaas ng mga presyo ng pangunahing bilihin at serbisyo. Malaking bahagi ng inflation nitong Hulyo ay ang pagtaas sa presyo ng pagkain. Dahil dito, lumitaw sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na 66% ng pamilyang Pilipino o halos 7 sa bawat 10 pamilyang sinurvey ang nagsabing napilitan silang magbawas sa gasto sa pagkain. Tulad ni Mary Ann Dubla, isa lang ang anak pero pilit pa rin pinag
kakasya ang 8,000 kita ng asawa kada buwan. Dati, nag-aalmusal kami, pananghalian, hapunan. Ngayon, di na eh. Ano na lang, tanghalian tsaka hapunan. Pati raw ang anak nila, tanging na lang ang kanyang pinapadede dahil sa mahal ng gatas. Yun nga lang, kahit pa nagbawas na sa gasto sa pagkain ng karamihan sa mga pamilyang Pinoy, napilitan pa rin silang magbawas ng gasto sa iba pang mga pangunahing pangangailangan. Sa gitna kasi ng mataas na presyo ng bilihin at serbisyo, ay nananatili pa rin mababa ang sahod. Batay din sa Pulse Asia Survey, mahigit 50% ng pamilyang Pilipino ang nagbawas sa konsumo sa kuryente. 30% naman ang nagbawas sa gasto sa transportasyon at 20% ang nagbawas sa gasto sa cellphone. Dati, naglulod ako araw-araw. Ngayon, isang bisis na lang sa isang buwan. 20 pesos sa isang buwan na lang eh. Kasi hindi, para lang unahin ko pa yung cellphone sa pagkain. Ayon naman sa mga ekonomista, maaapektuhan talaga ang ilang negosyo kapag mataas ang inflation. Magsishift yung demand, no? Dahil mas kailangan ng mga tao yung pagkain, pupunta sa pagkain yung pera ng kung anong pera na nasa kanila. So yung mga produkto na hindi pagkain, hihina ang pagbili noon. Pupunta pa sa Maanghang naman ang tirada ng Malacanang sa pinakabagong survey ng Pulse Asia na sumunod sa survey nila hinggil sa bagsak na popularity rating ng Pangulo. Yung survey na yan, sabihing mababa, for 80 million Filipinos, tanungin mo lang 1,200 as respondents. Maski anong sabihin mong scientific yan, hindi ako masyado kumbinsido eh. Zen Hernandez, Patrol ng Pilipino. Patay sa hazing ang isang estudyante sa Tayabas, Quezon. Inilabas na rin ng mga otoridad ang litrato ng 5 sa 20 suspect sa pagpatay sa estudyante. Exclusive mula sa Tayabas, Quezon, nagpapatrol Zian Ambrosio. Malalaking pasa sa hita at sa iba't ibang bahagi ng katawan ang nakita sa bangkay ng 18 anyos na si Chester Paulo Abracia, estudyante sa Enverga University na kumukuha ng marine transportation. Kaya naman naniniwala ang ina ng biktima na sa hazing namatay ang kanyang anak. Naguguni-guni ko yung pagmamakaawa niya. Kwento niya, nagpaalam si Paulo noong Sabado para sumama sa isang outing nilang magkakaibigan. Pero hindi niya pinayagan ng anak dahil nagdududa siya sa napansing mga pasa sa katawan ni Paulo. Inamin naman ni Paulo na sumasali siya sa isang fraternity. Later, umamin din siya na tao gama. Pero dahil sa pamimilit ng mga kaibigan, sumama pa rin si Paulo. Nakita ng isang testigo si Paulo na nasa isang liblib na lugar sa Tayabas, Quezon. Hinahampas daw sa katawan ng estudyante ng isang matigas na bagay. Ang naririnig nung pag pinapalo yung isang lalaki, naimig ng I love tao gama pi. Natagpuan ng mga otoridad si Paulo sa liblib na lugar na ito na balot ng kumot at tinabunan ng mga dahon ng nyog. Bigyan nyo ng katarungan. Puno naman ang hinigpis ang ina ni Paulo sa nangyari. Kung totoong brotherhood dyan na ako, na may concern sila sa kagrupo nila. Iniwan pa nilang patay. Sa crime lab result, lumabas na pulmonary embolism ang kinamatay ni Paulo. Nagkaroon siya ng blood clot. Umakyat ang namumuong dugo sa kanyang mga ugat na naging sanhi ng pagbabara ng ugat sa kanyang puso. Pinuntahan naman ng PNP ang eskwelahan ni Paulo, pero di na raw pumapasok doon ang mga estudyanteng suspect. Huwat na mangyari ang insidente. Inilabas na rin ng PNP ang larawan ng 5 sa 20 suspect na pawang miyembro ng Taugama na sina Regan De Silva, Sander Jed Masilang, Marlon Rivera, Noel Gandol at Michael Alpuerto. 20 suspect na miyembro umano ng Taugama Fraternity ang pinaghahanap ngayon ng Tayabas PNP habang pinoproteksyonan naman nila ang mga testigo sa hazing. Mula dito sa Tayabas, Quezon, Zian Ambrosio, Patrol ng Pilipino. Hataw muli sa Maynila si Lani Misalucha para sa bago niyang album at shows sa ABS-CBN. Gusto rin niyang makapagtanghal kasama sina Charis at Arnel Pineda. Exclusive nagpapatrol, Mar Dumawan. Mas magandang Asia's Nightingale ang humarap sa TV Patrol World para sa kakaiba niyang comeback ngayong taon. Nataon pa ito sa pagdiriwang ng kaarawan ni Lani. May bago ring handog na awitin si Lani at tampok sa bago niyang koleksyong Reminisce. Take it away from me because you don't know
what it means to me. Ipinakita rin ni Lani ang mga unang sulyap sa pinag-uusapan niyang album design. Tampok ang kanyang kagandahan sa backdrop ng Las Vegas, kung saan higit na tumingkad ang kanyang karir. Sana sa akin ang Vegas. Sana, yan ang mga iniisip ko sa mga panahon na yan. Sana sa akin ang Bellagio. Tuwang-tuwa rin sila ni lalo pat 3 linggo siya itatampok ng ABS-CBN simula ngayong linggo. Sa ASAP. Saan pa? Siyempre sa ASAP. Makahulugang bakasyon din ito kay Lani dahil kasama niya ang kanyang kabiyak, pati na ang kanilang mga anak para sa iba't iba nilang family reunion dito. As I have my mother here, I still have my 2 brothers here, yung ate ko and my mother-in-law. Lahat, andito lahat. Eh, bakit hindi mo mamimiss ang Pilipinas? Kung pwede lang dito magpasko. Alam mo, sa totoo lang, yun yung isang bagay na nakakamiss. Sa Setyembre, maghahanda na si Lani para sa US-Canada concert tour nila ni Regine Velasquez. Kasunod dito ang iba pang shows at pagbabalik na sa Las Vegas. Higit ay kinararangal ni Lani ngayon ang international success ni Charis at Arnel Pineda. Sana rin daw mabigyan sila ng pagkakataon na magkasama sa isang proyekto. It would be my privilege. Why not? I'd go for that. I'd go for that. Honestly. Mario Dumawal, Patrol ng Pilipino. At susunod, 4 taong gulang na batang inihagi sa bangin, natagpuan. Pacman, binigyan ng parangal sa Kamara nang tumalo sa kanya sa eleksyon. Exclusive Pinay na baligtad ang paa, tutulungang maging nurse ng mga Pinoy sa Estados Unidos. At Piolo Pascual, sinagot ang pagkakalink kay Rupa Gutierrez. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Kahit makilalang magagaling ang mga boksingerong Pinoy, iisa lamang ang pambato ng Pilipinas sa boxing sa Beijing Olympics. Nakadagdang tumulak naman si Manny Pacquiao sa Beijing para maging flag bearer ng ating bansa. Nagpapatrol, Dayan Castillejo. Si Harry Tanyamor ang nag-iisang Pinoy boxer na sasabak sa 2008 Beijing Olympics. Sa kanya nakasalalay ang pag-asa ng bansa para makakuha ng medal sa boxing mula sa Beijing. Nag-ensayo siya sa Baguio sa ilalim ng mga Pinoy coach at isang Cuban coach. Sumabak din siya sa mga international tournaments para lumakas pa ang kumpiyansa. Payat pero malakas ang 27 anyos na si Tanyamor at lalaban siya sa 108-pound division. Ang dalawang maliliit na anak ang inspirasyon ni Harry para magtagumpay sa Olympics. Ang mga taga-Russia at China ang pinaghahanda na kalaban ni Tanyamor. Nasa Beijing na ngayon si Harry at ang una niyang laban ay magaganap sa August 13. Pag nasa ring ka naman, parang pressure, andyan na lahat yung mga pressure sigaw ng mga ito Olympics na to, ito na yung mga panahon na to na sana makakuha tayo ng gintong medalya. Sana tulungan nyo lang ako sa pagdarasal. Sana wag nyo ako pabayaan. Pinalakas naman ni boxing superstar Manny Pacquiao ang loob ng mga atletang Pinoy na sasabak sa Olympics. Dumating kaninang umaga si Pacman mula Amerika at tutulak din bukas sa Beijing kasama ni Pangulong Arroyo. Si Pacquiao ang flag bearer ng Philippine team. Good luck sa kanilang lahat. At huwag nilang kalimutan magdasal dahil nag-ensayo sila. Sa tingin ko, kaya ng mga Pinoy yan. Go, nandito lang kami sa likod nyo, nakasuporta at nagdarasal para sa karangalan ng ating bansa. Samantala, dumating na sa Beijing ang Olympic torch na dala ng sikat na Chinese NBA superstar na si Yao Ming. Determinado naman ang USA Dream Team sa pangunguna ni LeBron James at Kobe Bryant na makabawi matapos magkampiyon ng Argentina noong 2004 Olympics sa Athens, Greece. Dayan Castillejo, Patrol ng Pilipino. Bago tumulak sa Beijing, binigyang parangal ng Kamara ang boxing superstar na si Manny Pacquiao kanina. Pansamantalang natigil ang sesyon nang dumating si Manny para tanggapin ang pagkilala sa kanyang husay sa boxing. Mismo ang dati niyang katunggali sa politika na si South Cotabato Representative Darlene Custodio ang naghain ng resolusyon para parangalan si Manny Pacquiao. Himalang nakaligtas ang 4 na taong gulang na batang babae na 6 na araw matapos siyang ihagis ng kanyang pinsan sa bangin. Exclusive mula sa Negros Oriental, nagpapatrol, Deralay Lasam.
Nauuhaw at gutom na gutom ang 4 na taong gulang na batang babae nang matagpuan ng mga residente sa ilalim ng bangi ng barangay Magsaysay sa bayan ng Dawin, Negros Oriental nitong Hulyo 28. Nangihina siya at maraming sugat sa katawan. Duguan yung noo ng bata at may mga langoy yung katawan niya. Nasyak kami, pati na yung mga bata nang makita kami. Kinuusap namin. Nakakapagsalita pa naman. Sumasagot sa mga tanong. Suspect ang 16 na taong gulang niyang pinsan sa paghahagi sa kanya sa bangin na may 40 metro ang lalim. Kwento ng tiyuhin ng biktima, Hulyo 22 ng umaga, nakita pa niya ang magpinsang nanonood ng telebisyon sa kanyang bahay. Pagkatapos manood, mag-isang umuwi ang biktima. Nanonood sila ng TV nang huli kong makita sila. 4 na araw ang lumipas, natagpuan ng mga pulis ang binatilyong suspect sa tirahan ng kanyang yumaong lola. At nang usisain, inamin niyang hinagis niya sa bangin ang kanyang pinsan. Sa katunayan, igunuhit pa niya ang lugar kung saan niya itinapon ang bata. Umaga na ng 28 nang matagpuan ng mga residente ang biktima sa pinakailalim na bahagi ng bangin. Galit ang mga kaanak ng biktima sa ginawa ng suspect. Nakapalayo sa laman siya gumapaan. Huwag muna siyang pumunta dito kasi mainit pa ang dugo ng mga kamag-anak namin sa kanya. Nagpapagaling na sa ospital ang biktima, pero tikom ang bibig ng mga otoridad kung bakit inihagis sa bangin ng binatilyo ang kanyang pinsan. Verily Lasam, Patrol ng Pilipino, Negros Oriental. Walang low-pressure area ang bagyong nakikita sa satellite sa anumang bahagi ng bansa, ngunit tuloy pa rin ang ulan sa western sections ng Northern at Central Luzon dulot ng habagat. Maulap pa rin at uulan sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, ngunit di sinlakas ng ulang naranasan noong nakaraang mga araw. Magandang panahon sa Visayas kung uulan man sa hapon lang at di tatagal. Partly cloudy o bahagyang maulap naman sa Mindanao, maaaring umulan sa hapon, ngunit dadaan lang at di lalakas. At para naman sa ating ulat kaalaman, ang hawak ko ngayon ay isang kakaibang insekto mula sa Malaysia. Ito yung higanting jungle nymph stick insect na pinakamabigat sa kanyang kauri. Ang jungle nymph o Heteropteryx dilatata ay isang uri ng stick insect na nahanap sa mga puno ng bayabas sa West Malaysia. Ang West Malaysian insect na ito ay halos kasing bigat ng isang maliit na ibon. Tulad ng mga stick insect o walking stick mula sa Pilipinas, eksperto rin ito sa mimicry o panggagaya ng mga tangkay ng puno upang makaiwas sa predator. Matirik din ang katawan at buntot na siyang pinantutusok sa kanilang mga kalaban. Ang jungle nymph stick insect ay may maliliit na pakpak pero di nila ito ginagamit. Ito po inyong Kuya Kim nagsisabing sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan ang buhay ay weather lang. Exclusive, Pinay na baliktad ang paa, balikban sana. At Piolo, may mapangahas na photoshoot para sa clothing line. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World. Tanggap na po ng Malacanang na tuloy na nga ang ARMM elections. Ayon naman sa isang retiradong general na tumestigo sa Hello Girls Scandal, hindi garantiya ang automation laban sa dayaan sa halalan. Exclusive nagpapatrol Willard Cheng. Matapos ang pagtatangkang ipagpaliban ang ARMM elections, tila sumuko na ang Malacanang at tanggap na ang katotohanang wala nang makakapigil pa sa halalan sa Lunes. The elections can proceed. The peace process can also proceed. Every election is democracy in action. So, we should take it as that. Tingin naman ni retired Brigadier General Francisco Gudani, hindi pa rin tuluyang mawawala ang dayaan sa halalan kahit na computerized na ito. Alam mo naman ang problema natin sa elections, di ba, before, during, and after. Si General Gudani ang dating commander ng Marines sa Lanao na tumestigo sa Senado kaugnay sa umunoy dayaan noong 2004 elections. Sa ngayon, Pangulo siya ng Samahang Halalang Marangal. Ayon kay Gudani, sa voters list pa lang at bago pa man makarating sa presinto ang botante, nagkakadayaan na. Even a small barangay can have about up to 25,000 residents, voters. As per my experience, yung mga alam nilang oppose sa kanila are being prevented to vote or simply being bought. No, they pay these people just not to vote. Mensahe naman ni Gudani sa mga sundalo, huwag paggamit sa mga politiko para mandaya. Based on what you think is right, you have to stand for it, no matter what it costs. Pangamba naman ng isang IT expert, baka maging high-tech din ang dayaan dahil hindi raw maisa sa publiko ang bilangan. We should not relax our guard
laging automated na election natin. Pero tiniyak na isa sa mga supplier ng makina na sabay na naipapadala ang resulta sa municipal at provincial level at sa COMELEC headquarters sa Maynila. In real time, kahit unofficially, meron ka ng bilang. Nakikita na ng lahat, no? Ng lahat ng watchdogs, ng lahat ng partido, lahat ng stakeholders, kung ano na yung resulta. So, and that really practically removes the window for any possible voter manipulation. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Samantala, handang-handa ng AFP at PNP para sa ARMM elections. Mahigit sa 12,000 tropa ang kanilang ipapakalat sa ARMM para masiguro na magiging malinis at mapayapa ang eleksyon. Babantayan po partikular na ng PNP at AFP ang may 278 hotspots. Nakabalik na sa bansa ang batang si Jingle Louise na inoperahan ng mga doktor sa Amerika para isaayos ang baliktad na paa. Nakasapatos na si Jingle nang yumapak ng Pilipinas. Exclusive, nagpapatrol George Carino. Palabas pa lang sa Terminal 2 ng NAIA kaninang madaling araw, bakas na sa ngiti ni Jingle Louise ang kasabikang makatapak sa Pilipinas. Si Jingle ang 15 anyos na batang inoperahan ng mga doktor sa Montefiore Hospital sa New York City para gawing normal ang mga paa niya na mula pagkasilang ay baliktad na. Spina bifida o club foot ang tawag sa kondisyong ito. Kaya hirap maglakad at pilipit na tsinelas lang ang pwedeng sapin sa paa ni Jingle. Sa kawang gawa ng mga doktor sa Amerika, naayos ang mga paa ni Jingle. At 6 na linggo pa lang mula nang maoperahan siya noong Mayo, nakalakad na siya. Ngayon, ang nakaraan ni Jingle ay bahagi na lang ng alaalang tinipon sa isang photo album. Nakatuon ngayon si Jingle sa hinaharap. Makapagtapos ako ng pag-aaral ko, maging missionary nurse, pupunta ako sa mga iba't ibang lugar na katulad ng ginawa ni Dr. Owen na medical mission, ganun pang gagawin ko. Hindi na ito imposible dahil ang mga kababayan natin sa New York at ilang Amerikano ay nangalap na ng pondo para masuportahan ang pangarap ni Jingle na maging nurse. Ipinagbukas na siya ng bank account sa Amerika. Kasi imbes na magpadala siya ng Christmas or birthday card, doon na lang i-transpan yung pag-aaral niya sa college. Meron na ng bank account. Sabi nila, ito ba yung batang na operan sa Montefiore? Oo. Sige, akin na, bugyan ko na. Sabi yun yung manager ng bangko dun sa Amerika. Ang sumundo sa mag-ina sa airport ay ang taong tumulong para makapunta si Jingle sa Amerika. Siguro siya na yung nagbukas ng pinto. Kasi marami na akong mga nakapilang patient na pwede ko ipadala sa Amerika. At itatap ko ulit yung mga foundation na nakausap namin. Mabagal pa ang hakbang ni Jingle. Kailangan pa ng therapy. At maghihintay pa ng 1 taon ng ganap na pagpapagaling. Hindi lang pa ni Jingle ang naayos ng mga doktor. Naitayo rin ang tiwala niya sa sarili at naayos ang pananaw niya sa buhay. George Carino, Patrol ng Pilipinas. Mapangahasang photoshoot ni Piolo Pascual para sa clothing line at pabango na ipinangalan sa kanya. Excited niyang inihayag ang nalalapit nilang shooting ni Angel Locsin sa Australia para sa kanilang bagong pelikula. Nagpapatrol, Gretchen Polino. Push-ups, sit-ups, at todo exercise. Ganito pinaghandaan ni Piolo Pascual ang kanyang photoshoot kung saan ipinakita niya ang kanyang magandang katawan. Hindi man rumapa sa nakaraang bench fashion show, mapangasa man ang ginawang post ni Piolo sa pictorial para sa bagong clothing line at pabango na ipinangalan sa kanya. Never in my wildest dreams na naisip ko. Nakikita ko lang kasi sa States eh. Nakikita ko lang yung mga Hollywood actors, they have their own line, they have their own scent. I think it's important na yung gusto mo, ni-express mo. All out din si Piolo sa paghahanda sa inaabangang pelikula nila ni Angel Locsin kung saan may mga eksena silang isushoot sa Bukidnon at Australia. Ayon kay Piolo, kakaiba ang kanyang gagampanang role sa pelikula. Iba na may role ko doon because nag-horseback ako. Sa ranch kami mag-shoot, so it's something I haven't done before. Hindi rin daw biro ang mga eksena nila ni Angel. I have to learn how to lasso at catch a horse. So, hirap. Tapos pati yung bullfight. May insurance naman siguro ako.
Samantala, sinagot naman ni Piolo ang mga usap-usapan na nililink siya ngayon kay Rufa Gutierrez. We were texting a few days ago na, I hope to get to work with her soon. Sa movie or sa soap. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. At yan ang mga balita na kalap sa aming mas malawak na pagpapatrol. Kami ang inyong patrol ng Pilipino. Naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.